Hi guys! Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-print or makakuha ng national ID ninyo online. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, as you can see dito, nag-text na si PSA sa akin na pwede ko na daw i-download ang national ID ko. So, take note na kahit wala pang text sa inyo, so pwede niyo din ma-check online kung ma-download na ba or pwede na nating makuha through online or ipaprint yung national ID natin. Sa mga wala pang text na ganito, so ilagay ko lang sa video description or sa comment section itong link na ito guys para i-check nyo din kung meron na ba kayong national ID online. Ngayon, i-click na natin tong link. Then, open URL. Piliin lang natin yung browser natin is yung Chrome. Then, ma-redirect tayo mismo sa website ng Philippine ID System or PhilSys. Dito, kailangan nyo lang ilagay yung Transaction Reference Number or TRN nung nagpa-register kayo. So, may transaction slip na binigay sila sa inyo na papel. So, nandun yung Transaction Reference Number. Ayan guys, ito yung sample ko, yung sa akin. Ito yung transaction slip ko. So, dapat meron kayong ganito dahil pag wala kayong ganito is hindi kayo makapag-proceed sa pag-download ng inyong national ID. So, dito as you can see, ito yung transaction number. Ayan. But then guys, dahil sobrang haba yan, 29-digit number yan, hassle pa pag i-type natin yan, kung kaya gagamit na lang tayo ng QR code. Balik tayo doon sa website. Ayan, so kung ayaw nyo naman ng QR code, so lagay nyo dito yung transaction reference number. Pero sa akin, pinicturan ko na lang yung papel, then scan QR code na lang. Click natin yan, click natin yung scan QR code. Dito guys, sa akin, pinicturan ko na lang yung QR code ko. Pwede nyo yan i-picturean ng mas malapitan. Then, yan yung i-upload natin. So, dito, pag once na hindi nyo pa na-picturean yung QR code ninyo, so, start camera lang kayo. Pero sa akin, dahil na-picturean ko na yung QR code ko, so, click natin tong choose file. Then, click files. Then, dito, hanapin nyo lang yung pinicturean yung QR code. Sa akin, ito yon. Click natin yan. Then, ayan guys, success. Transaction number, TRN, found. Ano yan? Click OK. So, as you can see, automatic, nandito na yung TRN. Para iwas mali sa TRN guys, so scan QR code na lang kayo. Ngayon, click nyo na itong submit. Then, nakalagay, success, Phil ID is ready. Pag ganyan ang lumabas guys, success, Phil ID is ready. Pag ganyan is, meron na tayong Philippine National ID online at pwede natin na itong ma-download or mapaprint para meron na tayong ID. But then, kung halimbawa hindi success ang nakalagay dyan, then ito naman yung lalabas pag sakaling wala pa yung national ID ninyo online. Digital card is not generated. Try after some time. Pag ganyan ang lumabas guys, so ibig sabihin, hindi pa gawa yung Philippine National ID ninyo. Kung kaya, i-check nyo na lang ulit after mga ilang weeks or months. Redirecting to request form.
So, ayan guys, nakahanda na yung Philippine ID natin. So, click OK na. So, take note. Ayan, take note guys na you can only download your Philippine ID once. So, isang beses lang pwede kayong makapag-download ng inyong ID dito. After that, you need to request from PSA to enable the download of your Philippine ID. Ayan, so after nito, so mag-request pa tayo sa PSA para ma-download natin yung Philippine ID natin or National ID. So dito mag-fill out na tayo, lagay natin yung apelyido ninyo, lagay nyo yung pangalan ninyo, at saka middle name, at saka date of birth. So ito ay naka-format as month, date, year. Then, andito din yung cellphone number ninyo. So, double check nyo yung information ninyo dito guys bago kayo dito mag-proceed. Dito sa baba, ito yung cellphone number ninyo nung nagpa-register kayo or kumuha kayo ng national ID. Nung nag-process kayo ng national ID ninyo. So, dapat andyan pa yung cellphone number ninyo sa inyo dahil magti-text sila ng OTP code. So, yung OTP code na yun yung ilagay ninyo dito. Ayan guys, nalagay ko na yung lahat ng information, yung last name, first name, middle name, date of birth. Ayan, so double check nyo yung information na nalagay ninyo. So, dapat tama yan. So, click nyo itong get OTP. Ayan, sending OTP to registered number. Click OK. Ayan, success. OTP sent to registered mobile number. So, check natin kung andyan na yung text. Ayan, so ito na yung OTP code guys. So, copy natin. Ayan. Then, back tayo doon. Lagay natin yung OTP code dito. Ayan. Then, after nyan, click nyo na itong submit. Fetching data, ayan. Download successful. So, dito guys, check natin. Ayan, so, open natin siya as WPS Office na lang. So, kung ano yung pwedeng pang-open nyo dito sa ID ninyo, so yun yung gamitin ninyo. So, sa akin, WPS Office na lang. Then, ayan pala guys, nakalagay dito, download successful. Please access your Philippine ID using the password sent to your active mobile number. Ayan, so click natin yung OK. So, ngayon, ito na yung text ni PSA. So, ito na yung password. So, grabe yung password na yan. So, copy natin yung password. Then, open natin yung files ulit. Guys, dito natin lagay yung password na tinext sa atin. Then, click OK. Ayan, so ito na yung mismong ID natin. Ayan, so screenshot ko lang. Ayan guys, so andyan na yan sa cellphone ninyo dahil ito ay na-download na ninyo. So, ito na yung ID natin. Ngayon, dahil may ganito na kayo, so pwede nyo na itong mapaprint. So, screenshot natin siya. Then, after natin yan may screenshot guys. So, of course, nasa photos or gallery na yan sa ating cellphone. I-crop na natin yan. Then, ayan guys, nasa gallery na ako. So, in-screenshot natin siya, kaya nasa gallery na siya. Kaya ngayon, ika-crop na natin siya. So, as you can see, meron pang mga reminders dito sa baba. So, hindi yan kasali sa ating ID. Ang ating ID is ito lamang yung dalawang to. Kung kaya pag magka-crop kayo guys, ang gagawin nyo lang is i-crop nyo dito. Ayan, so dito, ayan, nakaganyan lamang. Ayan. So, yung dalawa lang ang i-crop ninyo. So, hindi kasali itong dalawa sa baba. So, crop na natin. Click natin yung edit.
Ayan, then crop natin yan. So, dito sa settings ng aking cellphone, may nakalagay na crop. Click natin yan. Then, take note sa bawat cellphone natin is iba-iba yung settings. So, hanapin nyo na lang yung edit ng cellphone ninyo at settings para makapag-crop kayo. So, ito na yung ID natin na ika-crop natin. Ayan. Sa mismong line kayo mag-crop, guys. Ayan. Then, click check. Click save. Ayan. So, as you can see, ito na yung ID natin. Ito na yung Philippine National ID natin. So, pwede na kayo pumunta sa mga computer shop para ipaprint ito at ipalaminate ito. So, ganun lang kung paano makakuha ng Philippine National ID online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!